Kakatakot mag-drive sa Pilipinas. Ala, amiga-amiga, for today's video ay samahan nyo kami mag-ocular tour kung saan gaganapin ang venue ng aming wedding. Let's go! Meron ngang sketch na pinapakita yung organizer namin kung saan niya isi-set up yung mga booth at kung anong itsura yung mga setup niya dito sa venue. Year 2012 ay dito nga ako nag-apprentice. Eto nga rin napili namin na venue dahil dito kami nagkakilala ni Habi. Wow. Eto nga yung part na hindi talaga kami nahirapan ni Habi dahil nga hindi na kami tumingin sa iba pang hotel. Eto nga ang hotel na to ay isa sa pinakamatandang establishment dito sa Davao. Syempre, aside sa dito kami nagkakilala ni Habi, dito rin namin napili dahil alam namin na masasarap talaga ang mga pagkain dito. Lalong-lalo na kilala namin yung mga chef. Iba talaga ang perks kapag ikaw ay hotelier. Halos lahat nga ng kabatch namin ay nasa barko, hindi kaya ay nag-abroad na. At yung iba pang kasama namin ay nanatili sa hotel na to. At eto na nga sa isang chef na kasama namin dati na nanatili dito. At ang naaalala ko nga sa kanya, siya yung mahilig mag-rap sa kusina, kaya naparap na rin ang amega nyo. At eto pa nga yung mga chef na nandito pa. At ayan, napakasaya talaga kapag may nakita ka mga katrabaho mo dati. Para na rin kayong nag-reunion. Pagkatapos nga namin nag-ocular, ay sabi ko gusto ko kumain ng barbecue. At dito nga ang sabi ng aking sister-in-law na masasarap nga raw yung mga barbecue nila. Napakahilig ko nga rin pala sa mga inihaw. Kahit araw-arawin ko pa yung ulam, hindi talaga ako magsasawa. Habang inaantay nga namin ang aming order na barbecue, meron nga akong nakita dito na may nagbebenta ng mga mangga at mga bagoong. At ayan na nga, syempre, hindi talaga natin papakawalan yan. At ang dami nga nating nakain. Naku po, ang high blood natin dyan. Habang nagmamaritesan kami, ay naupo muna kami dito sa kalsada. Eto talaga yung mga buhay na na-miss ko sa Pilipinas. Yung simple lang, naupo ka lang sa gilid at nakain ng mga street food. At syempre, yung mga alikabok, mga pollution. At syempre, pawis na pawis ka habang nagkakain ka sa gilid. Oh, ayan, sino bang hindi maiinggit sa mga bentang ganyan, 'di ba? Syempre, ikaw, hindi mo talaga maiwasan na hindi bumili. Sabi ko nga kay Habi, ako na muna ang mag-drive. Alam nyo ba, nung pag-alis namin ng Pilipinas ay hindi talaga ako nagda-drive. Dahil nga wala rin naman akong sasakyan nun. Huy! Dahil nga sa Australia na akong natutong mag-drive, iba talaga ang rules doon at sobrang stricto. Hindi tulad dito sa Pilipinas na lahat ng tao ay may right of way. Huy! Oo mga amiga, nung pag-drive ko nga dito ay sobrang kinabahan talaga ako at alam ko talaga si Habi kinakabahan rin yan. Ay kahit nga pala sa Australia na ako yung magdadrive at siya yung passenger ko, talagang kinakabahan talaga parati yan. Napaka-amazing talaga mag-drive dito sa Pilipinas kasi nga yung mga tao sumusulpot kung saan, yung mga motor at hindi mo alam kung kailan ka papasok o lalabas dahil nga walang magbibigay sa'yo ng way dito. Dapat talaga gamitin yung mga skills dito sa pag-drive sa Pilipinas like hindi pagbibigay ng way at laging magbubusina at syempre, dapat magaling ka ring sumingit. Kung ayaw mo talagang mahuli, dapat gamitin mo yung skills na yun. Sabi ko nga kay Habi, gusto kong magpamassage at ayan na nga, pumunta kami dito sa isa sa pinaka-paborito naming massage spa kung saan kami dati pa talaga nagpapamasahe. At pagkatapos nga naming magpamasahe, medyo nagutom kami at dumaan kami dito sa paborito kong kainan. Syempre, na-miss ko din talaga to. Thanks for today's vlog. Bye!